Ay parang timang. Magandang araw mga timang. Ngayong araw magluluto nga pala ako ng champurado. Pero bago ako nagluto, nag-almusal na muna ako. Eto nga pala ang inaalmusal ko guys kapag tumataas ang acid ko. Saging na saba at saka nilagang tubig. Medyo mahirap magluto ng nilagang tubig kaya hindi ko na muna ituturo yun sa inyo. Nangangailangan kasi yun ng mahabang pasensya at determinasyon sa paghihintay. Kasi kung hindi ka marunong maghintay, hindi ka makakautang kay Bombay. Ba't naman napunta kay Bombay? Ay sorry, ang tagal ko kasi nagantay sa kanya kahapon. Sabi niya papairamin niya ako ulit kahit may balance pa ako. Malaman-laman ko nakauwi na pala siya. Binawian lang pala niya ako sa ginagawa ko sa kanya na pinaghihintay ko siya. By the way, simulan na natin ang pagluluto. Eto nga pala yung nabili kong saba guys, 40 pesos lang lahat yan. Murang-mura sa naglalako. Eto nga pala ang mga kakailanganin sa pagluluto. Screenshot nyo na lang, tinatamad ako magsulat eh. Pero bago yun, napakuluan ko na muna tong malagkit na bigas. 1/4 lang to, sakto lang isang kaserola. Pagtapos maluto ng bigas, pwede ka na maglayas. Parang timang, ayusin mo. Hindi, joke lang. Pwede mo nang ilagay yung Milo at tokwa. Anong tokwa? Tokwa pala. In English, pure chocolate. Pure chocolate? Ano yun? Tsokolate ng mahirap? Ano ba? Manonood ka ba o makikinig? Ikaw na lang kaya magsalita dito. Sige na, tuloy mo na. After mixing Milo and kokwa, put some milk. Nag-English pa. Bali ganyan na magiging itsura niya. Halu-haluin nyo lang hanggang sa humalo yung gatas. Kasi kapag hindi nyo hinalo-halo yan, hindi hahalo yung gatas dyan. Tapos ayan, luto na. Tingnan mo naman itsura niyan, hindi mukhang tinipid. At dahil luto na, nagising na tong anak ko. Grabe, aga-aga nagtitrip. Kung saan may sapin, ayaw higaan, doon humihiga sa walang sapin. At dahil wala akong magawa, nag-defrost na muna ako ng rep. Sobrang kapal na kasi, nagti-take out na ng lumpia sa birthday yan. Huy, yelo, hindi muka. Sabi nila, tinatanggal daw talaga to para mabilis tumigas. Ako kasi iba ginagawa ko para mabilis tumigas. Ang yelo, hindi kung ano-ano nasa isip mo. Simple lang, kinukurot ko yung mga anak ko kapag bukas ng rep. Minsan kasi binubuksan nila yung rep kahit wala naman silang kukunin. Or lahat na lang nilalagay nila sa rep kahit anong laruan. Kahit nga bagong bili na tsinelas nilalagay sa rep, iniingatan ng sobra. Mamomroblema ka na lang talaga sa di mo problem. Pagtapos kong matanggal yung mga yelo sa rep, nagrepack na ako ng mantika gamit ang DIY kong imbudo. Iba talaga kapag kapos ka sa budget kung ano-anong remedyo ang naiisip mo. Sabi nila mura lang daw ang imbudo kaso hindi pa rin ako nabili kasi nanginayang pa ako. Gaya nga ng sabi ko, 5K lang puhunan ko dito sa tindahan at pinapalago ko. Kung lahat ng kailangan bibilhin ko baka sa materyales lang mapunta yung 5K ko. Hindi ako nagdadagdag ng puhunan lalo na kung iuutang ko sa tao. Uutang ka ng 5,000, tutubo ng 1,000. Ang hirap kaya kitain ng 1,000 kung sa tubo ng tindahan mo ibabase. Magkano lang naman tubo sa mga chichirya? Piso lang, pati sa mga Lucky Me, piso lang din tubo ko. Kaya napakahirap kunin ng 1K na yon kung sa tubo mo lang kukunin. Iba-iba kasi ang diskarte ng mga nagtitindahan. Yung iba mataas magpresyo para daw sulit ang pagod. Wala namang problema sa ganun. Yung tipong malaki ang puhunan kaya malaki din ang tubo. Or yung mga matagal mabenta kaya tinataasan ng tubo. Ako naman, piso hanggang 5 piso lang ang pinapatong ko. Okay lang maliit ang tubo basta yung puhunan umiikot. Mahirap din kasi yung maliit lang ang puhunan mo tapos naka-stack pa sa tindahan, hindi siya nabebenta. Basta sipagan mo lang at wag mong kainin yung paninda mo. Baka mamaya nabulunan ka lang ng konti, nagbukas ka na ng coke mismo. Maya-maya lang nakita ko itong mga badyaw, nagbabayi-bayi sila, namimigay ng sobre. Grabe din, hindi pa nakontento sa kalsada sa mga jeep at saka sa bus. Pumasok na talaga ng mga barangay. Sobrang traffic kasi sa Palapala kaya nagbarangay na muna sila. Paglabas ko, nakita ko tong dalawa naglalaro ng tumbang lata. Nagtsatsaga sila dyan sa malubak. Ayaw nila dito sa patag at saka malawak. Pagtingin ko, kaya pala ayaw nila, puro bomba na naman ang aso. Grabe naman. Kinagabihan, ayan si Aris, food trip ng cheese stick. Kaya pala cheese stick ang tawag dyan. Kasi yung cheese niya kasing nipis ng stick. Tapos 2 pesos lang, sulit na sulit ang tubo nila. Murang-mura na. Mapapadagdag ka na lang ng mayonnaise para makabawi sa 2.
Sa mga oras na yan, alas 10 na ng gabi, hindi pa ako nagsasara. Baka kasi meron pang bumili ng Del Monte Pineapple at saka snow beer. Madami kasing empleyado dito sa amin, mga pagod sa trabaho. By the way, iniipon ko muna yung benta dyan bago ko ilagay sa lagayan. Nakakapagod din kasing tayo upo. By the way, hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman ako ng walang halong galit.